This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ganito na kabisi ang beauty natin mga kaistorya. Wala na tayong, sa araw na ito medyo busy tayo. Wala tayong time na pumwesto sa isang magandang pwesto. Dito lang ako makakapag-vlog sa loob ng sasakyan. Tapos yung ilaw ko, cellphone lang din, oh. Ganun talaga pag mahirap ang buhay. Kailangan kumayod para makasurvive. So buti na lang meron tayong Genesis Organic Spirulina. Ito yung baon-baon natin lagi para hindi tayo madaling mapagod, kasi ito ay isang organic, hindi ito synthetic. Wala itong mga side effects. Instead, marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, mga kaistorya, oh. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina. Ang maganda pa nito, pwede itong chewable. Chewable ito eh. Pwede itong, halimbawa, nakalimot ka magdala ng tubig, pwede itong chewable. Tasteless siya. Deliciously tasteless. Sarap. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hindi kaya weak leader din si Vice President Sara Duterte? Maaring hindi siya corrupt. Maaring she's kind, she's intelligent, but hindi ito nangangahulugan na hindi siya isang weak din na leader na gaya ng sinasabi ng iba na si President Bongbong Marcos Jr. ay weak leader dahil sa kanyang mga decision making. Ang pagiging weak leader kasi, mga kaistorya, ay nakikita yan sa iyong decision making skill. Kasi yung decision making mo kasi, that will define you as a leader sa isang organization, lalong-lalo na sa isang bansa, mga kaistorya. Di ba? Your decision kasi could either make you or it could break you. Kapag medyo sumasablay yung mga decision making mo, that is tantamount that in some other way you are a weak leader. Mga indikasyon nga bakit sinasabi nila na si PBBM ay weak leader. Halimbawa, yung mga desisyon niya na mangako siya ng ganito, ganon, pero hindi naman natutupad.
Tapos meron siyang mga decision making na hindi nagustuhan ng marami. Isa na rito yung pagpapakulong niya, di umano, sabi ng mga DDS supporters, dahil sabi ng mga DDS supporters, hindi naman gagalaw ang DOJ, ang PNP kung walang patnugot ng chief executive, ng commander-in-chief, which is the president. Yun ang mga decision making na according sa mga DDS supporters sumasablay. Kaya tinatawag nilang weak leader si PBBM. How about Vice President Sara Duterte, mga kaistorya? Hindi kaya siya weak leader din? Bakit? Ito, real talk tayo, ha. Backtrack tayo 2022, pinakamataas sa survey, Sara Duterte for president. Wala nang usapan dyan, siya na. Diba, wala pa mang election pero siya na presidente. Of course, nadamay siya sa kasikatan ng kanyang tatay. Kasi si Tatay Digong consistently talagang napakataas ng approval rating sa buong termino niya. Siya lang ha. Siya lang na presidente ang hindi bumaba ang trust rating, mga kaistorya. So of course, damay ang anak. Hindi rin bumaba, talagang napakataas ng rating ni Vice President. Di ba may mga interview si Tatay Digong na sinabi niya na hindi siya dapat mag-vice president. She should take the presidential position kasi siya talagang magiging pangulo. Anong nangyari, mga istorya? Bigla siyang naging pangalawang pangulo, tumakbo siya bilang pangalawang pangulo kay Ferdinand Marcos Jr. that time, hindi pa siya presidente. Kung mapapansin nyo, mga istorya, parang hindi alam ng tatay niya na yun ang magiging desisyon niya. Hindi alam ng partido PDP laban. Well, anyway, hindi naman siya under PDP. She's under Lakas, di ba? Parang medyo nagkaroon ng ng bulabog doon. Hindi na nga alam ni Tatay Digong yung gagawin niya. Ano ba yun? Tumakbo siyang senador. Ewan ko, parang ano lang mga tinakbuhan niya, tapos winidraw niya. Kasi they didn't expect that Sara Duterte will run as Vice President for Bongbong Marcos. At alam naman natin na kung may isang tao na nakakakilala kung sino si PBBM, si Tatay Digong yun. Pero bakit yun ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte? Kasi kung ito mga istorya, kung hindi naman natin biniblame kasi tapos na pasis-pas eh. Ito naman po ay for the sake of discussion lang. Kung hindi sana nag-Vice President si Sara Duterte, hindi mangyayari to. Itong mga nararanasan ngayon, hindi mangyayari to. Kaso nagkamali siya ng desisyon eh. Di ba? Sa kanya na yun eh. Hindi naman sinasabing opportunista. Kasi kung halimbawa malakas ka talaga sa survey, you grab the opportunity. Ayusin mo lang yung pagiging pangulo mo if you were given a chance. Pero hindi. Di ba? May di ba? Tapos ngayon nagkagulo-gulo na. Ito na. May mga binibitiwang salita na kesyo ginamit lang daw siya, ganun. Ba't ka nagpagamit? Di ba? Ba't ka nagpagamit? At the end of the day, kahit maraming sumulsul sa'yo, maraming mag-convince sa'yo, pero kung talagang firm ka sa decision mo, wala namang makaka-convince sa'yo kasi karapatan mo naman yung tumakbo bilang presidente. Pero hindi ka tumakbong presidente, nag-vice ka lang. Kaya
kung titingnan nyo mga istorya, ito hindi naman ito sa biniblame natin si VP Sara. Ito, real talk tayo mga istorya, real talk. Gusto ko ang style ni Tatay Digong. Sa tingin ko ang style of leadership ni Tatay Digong, ito ang kailangan ng Pilipinas. Hindi umuubra yung yung style na hindi Tatay Digong. Kasi likas talagang matigas ang ulo ng mga Pilipino. Matigas ang ulo ng mga Pilipino. Kaya baka kasi sabihin yung anti-Duterte, hindi. Ito ay for the sake of discussion Sabi ko nga, walang kinikilingan, walang pinapanigan, hindi partisan, opinion lang. Alam kong nagkamali si Vice President Sara Duterte ng desisyon niya. Inamin naman yata niya yun. O di, meron siyang problema sa decision making. Diba? Tapos, tama ba ako sa naalala ko na parang may binitiwan siyang salita na parang ginamit lang daw siya ni Senator Amy Marcos. Diba parang may ganun na statement when she was in the verge of her emotion, nung galit na galit siya, parang ganun. At ngayon mga ka-istorya, ito na naman. After sa lahat ng mga nangyayari na file yung impeachment case niya, nakulong ang tatay niya, in-endorse niya si Juan. In-endorse niya si Senator Amy Marcos. Sa isang political ad ni Senator Amy Marcos, nandun siya, itinaas niya yung kamay. Kasi yung kapag itaas mo yung kamay ng isang kandidato, that is tantamount or the same as you are endorsing her. Ginawa ni Vice President Sara yun kay Senator Amy Marcos. Kaya nagkagulo-gulo uli ngayon ng mga Duterte supporters. Kasi marami sa mga Duterte supporters ang ayaw kay Senator Amy Marcos. Kaya siya sinasabi nila na ginagamit lang daw ni Senator Amy Marcos ang hearing, na she's pretending to be a Duterte supporter, pero deep inside hindi. Ginamit lang niya daw yon para tumaas ang rating niya at manalo siya sa eleksyon. Ngayon na in-endorse ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos, nakagulo-gulo na naman ngayon ng Duterte supporters, which is not good. Kasi meron kayong advocacy, hindi pwedeng magkakagulo-gulo kayo dyan, hindi nyo ma-achieve yung gusto nyo. Dahil lang ba doon sa hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos, biglang mag-twist or magbago ang desisyon ni Vice President Sara Duterte? O diba, yun ang mga indikasyon na hindi kaya weak leader din si Vice President. Kasi kapag nagde-decision ka not based on logic but based on emotion, based on your impulse, ay hindi ka pwede sa leadership. Hindi ka pwede. Hindi kasi pwede emotion lang dito. Kaya yung sinasabi ko, hindi kaya weak leader din si Sara Duterte. Hindi kaya panahon na comes 2028 ay mag-consider naman tayo ng ibang ng ibang kandidato. What do you think? Ako meron akong naisip na pwede Oo. Kahit ito, real talk ako gusto ko ang style ni Tatay Digong. Rodrigo Duterte style of leadership. At ngayon, meron akong nakikita na parang Digong din. Matalino din. Tapos bata. Sino yun? Sa susunod na vlog. Ito tanong, hindi ko sinasabing weak leader talaga si Vice President. Pero ito tanong, hindi kaya weak leader din
si Vice President Sara Duterte. Kasi kung totoo yung nakikita ko, weak leader si Marcos, weak leader si Sara. Paano na yung bansang Pilipinas? Ang nasa mga chief executives natin, mga weak leaders. Ano masasabi niyo mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And kung ikaw ay nanonood sa aking TikTok account or Facebook account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dyan lang po. Pasensya na kayo. Dito na ako sa sasakyan. Wala, ganito. Busy talaga. Kapag ka mahirap, busy. Kailangan kumayod para mabuhay. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.